talaga mag-expect. Yun yung inano ko sa sarili ko na ayoko mag-expect sa mga bagay. Kasi may hurt ka eh. If you're destined for that, walang makakapigil sa iyo eh. Pag ikaw talaga ay para dyan, kahit anong mangyari talaga, ikaw ay para dyan. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Abulgar? We are up for another exciting episode today dahil ngayong araw na to makakasama natin ang isa sa pinaka maganda at pamilyar na boses na pumanta sa igilan natin mga paboritong kanta at awitin. Ladies and gentlemen, mga Kabulgar, let's all welcome Pinoy Dream Academy Season 2 Grand Star Dreamer, Miss Laarni Lozada. Hello! Maayong adlaw po sa inyong tanan. Thank you very much po, Director. Miss Michelle, ang ganda Thank po you sa for personal. being Happy here. to meet you po Thank in you. person. Thank you for being here. I'm very happy po to be here. No? First time ko makarating dito sa Bulgar. Sobrang thankful po ako sa warm welcome po ninyong lahat and mga staff ang baba. Miss Laarni, kwentuhan mo naman kami kung paano ka nagsimula sa pagkanta. Okay. I grew up in Sultan Kudarat. No? Doon po ako lumaki. But dito ako pinanganak sa Pasig. After nun, dinala ako sa Sultan Kudarat. So, medyo hindi, syempre, laking hirap po ako, okay? And doon na-develop yung lahat ng pagkatao ko. Doon ako tinuruan ng lahat-lahat ng tatay ko, mama ko, tsaka lola ko. Kaya nung dumating ako dito, pagka-graduate ko ng high school, pumunta ako dito ng Maynila. No? Tapos dito na ako nakipagsapalaran. Nakaya ko yung sarili ko na pag-aralin, no? Magtrabaho sa sariling sikap hanggang sa nag-audition ako sa Pinoy Dream Academy and luckily I won that contest. Laarni, cut kita doon. So, yun nga, you said na parang you were working while going to school, di ba? Pero nabalitaan kasi namin, consistent honor student ka. Paano mo siya napagsabay? I mean, di ba ang hirap kasi ngayon, di ba? Ang hirap na nag-aaral ka tapos nagkatrabaho ka. Oo. Paano nangyari to? Ewan ko, basta pag Saturday, Sunday, edi nagtatrabaho, tapos tumutulong ako sa para may makain kami, di ba, sa auntie ko, pa ako niyan sa palengke. O ganyan ang buhay namin doon, talagang, kumbaga yun yung naging instrument ko ba, kung pinanghawakan ko para ma-achieve ko yung mga pangarap ko. Kasi talagang hindi maganda yung ang hirap talaga ng buhay sa probinsya. So, nung bata ka pa lang, mahilig ka na talaga kumanta. Yung mga, diba? your siblings, do they sing too? Oo. If you're familiar with Pinoy Dream Academy, doon pinalabas nila yung mga sandok, di ba? Correct. Totoo yun. Bata pa lang ako, di ba? Ginagawa ko ng kinakalakal ko na yung sarili ko. O kakanta ako dyan sa harapan ng mga teacher ko, ng mga kaibigan ko, ng mga pinsan ko. Tapos may balde dyan, kakanta ako. Kasi yung sandok, yan. Dadala sila ng piso, 2, 3. Pero totoo ba yun? Kasi diba, like meron yung mga nilalagay sa tubig, tapos kakanta sila, parang ganun, para lang. May mga training ka ba na gano'n ng bata? May mga training na gano'n. Iba naman kasi ang training ground ko. Siguro I heard that isa sa mga sikat na singers talagang training ground niya ako. Pero kasi, ang naging training ground ko ay lagi ako pinapakanta sa school kasi ng pag national anthem, every morning, di ba? Tapos po pag may tawag na yung every Monday na may special program, di ba? Tapos ako pinapadala nila talaga yung may sinasabak contest, nila, tapos nila ako, titrain ako ng mga teachers, no? Tapos hanggang nung high school, ganun din. Tapos lahat ng mga singing contest diyan talagang inaano ko talaga. I'm sure ikaw lagi nananalo. Ko. Hindi naman, pero at least kahit paano may something, no? May pera na naiuuwi. So parang yun talaga, simula pagkabata, yun talaga yung nag-save sa buhay ko, ang aking pagkanta. Wag muna tayo mag-Pinoy Dream Academy. Before Pinoy Dream Academy, so school, honor student, singing in public occasions, kung saan man, paano ka ba napasok sa TV? Kasi pagka-graduate ko ng high school, pumunta na ako dito ng Maynila. Hinatid lang ako ng tatay ko, tumira ako sa auntie ko.
Tapos after nun, yun na, nakipagsapalaran na ako dito. Ikaw lang Tapos, mag-isa? Like, yes. Ang una, pinag-aral nila ako ng kasi yung may kapatid akong, yung papa ko may kapatid na taga-US. So pinag-aral ako ng voice lesson. Kasi nakita niya na may yung ko nung bata, oo. Pero after nun, hanggang doon lang. Gusto na niya ako pabalikin ng Mindanao. Sabi ko, nandito na ako ng Maynila, babalik pa ba ako? Diba? So, ayun, sabi ko, kaya ko pong sarili ko. Sabi ko, I promise to Papa. Si Papa, actually, by the way, he passed away last Sorry to year. hear that. Oo. So, sabi ko, Papa, sabi ko, babalik ako dyan pag once na successful na ako, mag-aaral ako dito, gagawin kong lahat. Yung tinuro mo sa akin nung nasa probinsya ako, lahat ng mga turo mo sa akin, kayang-kaya ko na sarili ko. At the age of 15 years old, yun, napag-aral ko yung sarili ko. very independent. Yes, naging independent talaga ako kasi ganun ako tinrain ng tatay ko nung nandoon po ako sa probinsya. Yun lang po. Basta sobrang thankful ako. Hindi, lahat ng mga yung ginagawa ko because of, syempre, naging inspirasyon ko po yung parents ko, tsaka yung mga kapatid ko. Kaya, every time na, ngayon, pag kumakanta ako, lagi kong naalala si Papa ko. Walang araw na hindi ako umiiyak kasi nami-miss ko siya, ganun, lahat. But I'm very happy po, alam ko na nawala siya dito sa mundo, na naging successful siya as a tatay, no? Dahil yung ginawa niya sa akin, yung pagtitrain niya sa akin, kung paano nagkaroon ng isang La Arne Losada, behind that, I'm sure ayun he's siya. very Oo. proud. So, So- daddy's girl ka rin talaga. Yung bang time na naging strong ka, is it also important na yung maraming taong naniwala sa'yo? Paano ba? Hindi ko alam bakit ganun si Papa. Hindi ko alam nung kahit ganun ang age ko, ang lakas ng loob niya na iwanan ako ng Maynila at bumalik siya ng Mindanao. Sabi ko niya, anak basta mag-ano ka, alam kong kaya mo. Sabi I'm niya sure ganun. yan. O siguro niya kasi baka nagawa niya na yung part na i-train ako nung bata ako sa kaya confident siya na iwanan ako mag-isa dito sa Maynila makipagsapalaran. Okay, balik tayo. Paano nagsimula sila Arnie sa TV? It was September 8, no? Audition day, first audition ng Pinoy Dream Academy. But before that, biglang nag-flash sa TV. Ladies and gentlemen, Pinoy Dream Academy, 1 million. Uy, mag-ano ako dyan. Nag-flash agad. Saan ano yan? Ay, doon yan sa sa Mother Ignacia daw. Okay? O sige, nag-flash agad. In a second lang Tapos sabi yan, 1 million. Makukuha ko yan. O bahay, magkakabahay na ako. Yan, makukuha ko yan. Parang pinlame ko. So talagang hindi pa uso yung sinasabi nilang manifestation. Oo, pero pinlame Ganon ko ka lang na. talaga. Sabi ko, makukuha ko yan. Sabi ko gano'n. Tapos, first audition, grabe. Alam niyo po yung nag-iisang portrait ko na di ba kasi may half body at saka Correct. full body Yes. yan. Isa lang talaga yung kinuha ko pa yun dun sa sa boarding ka-border, yung si ate sa bahay nila ate Tintin, ipahiram muna, dadalhin ko muna ito sa sa PDA, mag-audition ako. So yun yung binigay ko, nag-iisa lang talaga, tapos ang pera ko ng 150 pesos lang talaga. Tapos first audition, maaga po ako noon. Ganyan naman, alam ng mga nag-audition yan sa mga singing contest. Maaga ka pa lang, bago mag-8, dapat nandun ka na sa pilahan. Yes. Okay, and then alam mo naman, pag mga pilahan po sa reality singing show, inaabot po ng mga 100,000, mga Dami ilang talaga, yan, eh. dami-dami po talaga. So, nag-audition ako, nakarating ako sa harapan ni Direk Loren, mga 3 o'clock ng hapon, pawis na pawis. So talagang lahat naman ng nakapila, hinaharap nila. First screening, gano'n na kaagad. Oo, para ka talagang yan, sa pilahan pa Correct, lang, grabe correct, na pinagdaanan correct. mo. Parang pumapasok sa butas ng karayom. And what was your audition piece? Lead Me Lord. Lead me, Lord. Isang English at saka isang Bagay. Tagalog. Lead Me Lord. Favorite song ko talaga yan. Kaya ka siguro blessed. Oo. Kasi lahat ng ginagawa mo is either for yourself, for your family, and for God. Kasi even your audition song, Lead Me Lord. Lead me, Lord. Every time po ng mga ginagawa ko kasi sabi ko, i-lead nyo lang ako, Yes. Lord. Diba? So, ganun nga nangyari. Hindi ako napariwara dito na mag-isa sa Maynila kasi alam kong nilid niya ako. Alam mo, in your thoughts and in your song, you were singing it for God. Kaya siya nanalo. Oo. Pero maiba ako. Sino bang favorite singer mo? Favorite singers. Na ina-idolize. Marami ako mga favorite singers. Ito pa. Nung bata po ako, kinakarve ko yan. Sa may garden kami, alam mo yung mga upo, kalabasa, mga puno. O yun. I want to be a famous singer. I want to be a singer. I want So to be talagang successful. minamanifest mo na before. Oo. Kinakarve ko yan. Martin Rivera, Shasha Padilla. Oo. Kaya nung nag-ano ako sa Pinoy Dream Academy, first
ko na ano si Miss Shasha. Hmm. Oo, sila Piolo Pascual. Starstruck ka. Oo, kinis ako ni Piolo Pascual. Mas lalo tuloy ako, dapat manalo ako. So I think, La Arnie, bago cut lang ito ng konti, siguro nga kasi, hindi lang nangangarap sila Arnie. Para ang para ang tiger, 'di ba? You were already setting your eyes on a goal na hindi mo tinanggal talaga. Doon lang, yun yung gusto mo. Oo, totoo yun. Basta sabi nila, pag once na inisip nyo daw, pag inisip mo lang na inisip yun, mangyayari at mangyayari yun. With action, syempre. Tapos tsaka pinaniwalaan prayer. mo sa sarili mo eh. Oo. Alam mo sa sarili mo that you are going to be, while dreaming, pinapaniwalaan mo na eh. Oo, pero kung babalikan ko yung sarili ko dati, parang hindi ko akalain na nagawa ko yun. Was there ever a time that you doubted or parang naapagod? Imagine, babalik ka o bukas, hindi pa pala sure na kasali na ako. Okay, ang na-realize ko po kasi, para maging successful ka sa ginagawa mo, you have to enjoy it. In-enjoy ko kasi, at saka sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako nakasabayan na tumulong sa akin. Larnie, ay paano ngayon yun? Bukas yung ano natin, saan ako uuwi? Ganun, wala na akong pamasahe. Ganun sabi ko. Ay hindi, sabi niya ganun. Dito ka na sa amin kasi may bahay sila sa Quezon City. Dito ka na matulog. Doon mo lang nailala to? Para bukas ready na naman tayo, balik na naman tayo. Ayun, yung mga ganung bagay, parang sinagot ni Lord yung mga problema ko ba? Yes. Nung panahon na yun, hindi ko alam kung paano nangyari yun. But Lord, kailangan ko ng ganito. Saan ako kukuha? Ganon. Bigla na lang may tumutulong. Ang ganda na story ni Arnie kasi parang it shows na parang di ba yung enjoy the moment. Yes. Kahit anong sitwasyon ka, enjoy what you have right now. And then trust God. Kasi imaginein mo, oo nga, walang pamasahe, biglang, uy, may nag-offer. At walang masamang nangyari sa'yo. Wala. Di ba? Fast forward naman na tayo, Oo, Michelle. oo. So, nung time na naapasok ka na, finally, eto na to, after the long process, pasok na ako. Doon napapasok na. Doon muna mamimit yung mga mentors. Si Direk Loren. Si Direk Loren, yeah. Ang aming headmaster, si Ryan Cayabyab. No? Si Ma'am Kichi sa Voice. Si Direk Joey Reyes naman. Yun, doon ka na nila kikilatisin isa-isa. Paano mo Kasi, nakuha yung confidence mo? Sabi ko ganun, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera, sabi ko ganun. Tsaka gusto kong hindi makikita ko sila Tony, sila Direk Lore, sabi ko ganun. Mukhang kaya, sabi ko ganun, bala na Lord. Kasi parang gusto ko rin naman kasi kumanta. Kasi ang sarap ng feeling, no, na alam mo, pag nasa isa kang lalo na pag nagkakantahan kami, kasama yung mga champions, ang sarap talaga ng feeling na lahat mga kasama mo, mga singers, may inspire ka talaga lalo. Iba talaga ang energy, ang vibes, pagkasama mo yung mga kapwa mo talaga na may mga pangarap din. 2 questions. What was your biggest challenge during your journey sa Pinoy Dream Academy? Pagkatapos, ano yung naramdaman mo nung alam mo na that you are going to be hailed as the... Okay, ang naging biggest challenge ko dun sa loob is emotional. Hindi po ako nahirapan sa mga technical, sa mga pinapagawa nila sa mga singing. But more on kasi Why emotional? nakalkal po nila yung problema ko. Siyempre, yung mga naging trauma ko nung bata ko, yung mga family problem, personal problem. Siyempre, mag-isa lang ako dito sa Maynila. Yung mga, nagkaroon ako bago ako noon, nung pumasok pa ako noon, na broken heart pa ako, di ba? Tsaka yun, parang nagkaroon pa ako noon ng nga sa parents ko noon kasi nga hindi ko nakikita ng ilang taon dito sa Manila. Siyempre na-excite sila nung nakita ka nila sa Hindi nila TV. alam, nilagulat nila sila, nakita nila ako sa TV, ilang taon nila akong Hindi talaga ako nagpaparamdam, may ganun akong ugali. Oo. Nakita ka na lang sa TV. May ganun akong ugali. Pero anong naramdaman mo nung in-announce na nila ikaw yung winner? Ay, hindi talaga ako nag-expect. Kasi alam ko sa loob ko, alam ko siya yung pinaka-best contender ko eh. Oo, alam ko talaga na siya mananalo kasi siya yung nag-e-excel. Actually, una si Lisel, pinakauna. Correct. Di ba si Lisel? Siyang nag-e-excel. Kaso nga lang, ako pinakakulelat palagi. Lagi ako nasa bottom 3, sabi ko. Pareho kayong di ba? Pareho kayong lahat ng soap opera, mga boses niyong dalawa ang palaging... Oo, tapos di ba, first week pa lang, imagine sino ba naman maglalakas ang loob, first week pa lang, naging ka na, nasa bottom ka na, 3 ka na, anytime pwede kang lumabas, Yeah. di ba? Sabi ko, ano ba yan? Sige lang, ganun, basta focus lang, ganun. Nung bago i-announce, nagulat ako kasi, Larnie, sabi ng mga designer, ganun, ka na, magubad ka na. Okay. Bakit?
Nakakatog ka na. Oo. Pinalitan Kasi ako, papalitan ang gown ka. ko, grabe, may mga raffle-raffle na, ganda-ganda. White na parang ano ba to, para ikakasal ako, tapos ang ganda na ng takong ko. Pinalitan nila lahat, ganun, sabi ko, ano ba to, para akong prinsesa nila. Eh di ba mag-a-announce ng winner, pero siyempre si Bugoy nag-aano din. Basta Correct. lahat kami, ganun. Pero hindi talaga ako nag-expect. Hindi ka pa rin nag-expect nung binihisan ka na't lahat. Pero naramdaman ko may isang scholar, di ba? Aha. Kasi nakalabas na siya. May kaibigan ko rin naman, bigla niya akong hinag. Oo, sabi ko, Lorne, hinag niya ako. Alam niya na siguro na nangyayari sa labas. Bakit? Ganun sabi ko. Pero ayoko talaga mag-expect. Yun yung inano ko sa sarili ko na ayoko mag-expect sa mga kasi may hurt ka eh. Kasi yun lang. Tapos, ito na. Lorne! Oh my God! Nakakaya talaga. Grabe talaga yung iyak ko doon. Sobrang Oo. emotional, syempre. Kasi sobrang emotional. Tapos tinawag na ako. Diyos ko, pagkapatawag sa akin, yung fireworks sa likod, Diyos ko, natamaan ako dito. Sumabog. Na-injure pa. Grabe, yung fireworks. Tapos sigawan yung mga tao. Grabe talaga. Hindi ko akalain na ganun talaga yung dating nun. Ang sarap na feeling. Pero ang galing ng batch nyo eh. Kung meron ka natutunan sa journey mo sa Pinoy Dream Academy na hanggang ngayon nasa isip mo or ina-apply mo, ano to? Okay. Ano ba? Kung meron akong natutunan, siguro if you're destined for that, walang makakapigil sa'yo eh. Kahit ano ka pa, kahit manipulahin pa, kahit i-block pa, di ba? Pag ikaw talaga ay para dyan, kahit anong mangyari talaga, ikaw ay para dyan. No? Pag talagang si Lord ang gumalaw, kahit anong mangyari, Para sa'yo. para sa'yo talaga. Ganun daw yun eh.